Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago ako magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content mula pa rin sa katanungan ni Kamao Asiro. Okay, yung unang video, tinanong niya tungkol sa bala. Ito naman, ang tanong naman niya ay tungkol sa mga parts, sa pagbili ng mga parts. Ang sabi niya dito, Pinoy Firearms Instructor, tanong ko pa po, sir, kung kailangan pang i-register kung bibili ako ng parts ng baril, halimbawa sa isang 45 pistol, gusto kong bumili ng recoil, spring, barrel at hammer. So meron siya ditong nabanggit na isang major parts which is barrel, at yung spring, hammer niya, ayan yung mga minor parts. O alamin natin kung ano yung mga major parts at saka yung mga minor parts. So, ayan. At yan ang gusto kong mga tanong kasi yung iba kasing tanong, hindi sinasabi kung anong baril, hindi sinasabi kung anong caliber, basta na lang itatanong. So, mahirap natin sagutin. Dapat itatanong ninyo. Huwag niyo sasabihin baril lang. Ang baril marami. May rifle, may pistol, may revolver. So, nahirapan tayong sumagot. So, mas maganda kung magtatanong kayo ay sabihin niyo kung anong model at anong caliber. So, ito na. Bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko hindi para sa pansarili kong kita, kundi ito ginawa ko para sa ating pagcha-charity. Matagal na po ako nagcha-charity kaya naisip ko na gumawa ako ng isang bagay na hindi ko ginagamit yung ating mga binibigyan ng charity para sila ang maging content, kundi ginamit ko yung maliit kong kaalaman para magkapira tayo sa YouTube at ibigay doon sa ating mga tinutulungan yung kita ng YouTube. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan, mga anak ng single parent, na binibigyan natin ng at least pambaon man lang sa kanilang pag-aaral para makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral at nangangarap din na maging professional pagdating ng araw. At matagal ko na po itong ginagawa. Meron na po tayong mga natinulungan na naging professional na rin. Okay, so maraming salamat. Lalo tigit dun sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, ay aking anak na aking tesorera na kung saan siya tumatanggap at nagpapaabot ng inyong mga tinutulong. Kaya maraming salamat kay Jubit Francisco from Teresa Rizal. Nag-text na yung aking anak, natanggap na raw niya yung iyong padala at maraming salamat sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Okay, wag po ninyo tawagan yung aking anak para bumili ng mga baril o ano pa mang parts, wala po kaming ibinibenta. Okay, at lalo tigit, maraming salamat kay Nuli Peace America. Walang sawa ko ikaw na pasasalamatan dahil sa iyong regular na pagpapadala dito sa ating mga premiere videos. Malaki ang naitulong mo nito nakaraang pasukan dahil naibili natin ng mga school supplies yung ating mga estudyante. At natutuwa sila, pinaabot nila ang kanilang pasasalamat sa inyo kahit pa sila yung mga elementary ay natutuwa sila. At sinasabi ko na nanggaling sa iyo yung mga school supplies na yan. Ngayon din yung isang bata na nabili natin ng reading eyeglasses mula sa iyong pinadala. Kaya pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan ang iyong buong pamilya. At ang Panginoon na lang ang bahalang magbalik ng sobra-sobra sa iyong mga tinutulong. Okay, so punta na tayo sa katanungan tungkol naman sa mga pagbibili naman ng mga pyesa. So, inuulit ko, itong ating may nagsabi sa akin na tayo daw bagay taga-FEO dahil tayo ay nagtuturo ng mga batas na ganito. Tayo po ay hindi abogado, tayo po hindi taga-FEO, pero karapatan ko po na bilang isang firearms instructor na alamin ang mga bagay na ito na mga tinatanong sa atin. Kasi nga, ito ay kasali sa ating adhikain dahil pag tayo ay nagkakandak ng mga gun safety seminar, ito yung mga tanong na tinatanong sa atin. Kasi open ang pagtatanong pag nagkandak ka ng gun safety seminar, lahat
sa huling bahagi, tatanong yan kung may mga tanong kayo. Kaya ito yung mga tanong na ating na encounter. So, ano ba yung at ito ay for educational purpose only. Hindi ako legal abogado na kung kayo ay nagdududa dito sa pwede kayong pumunta sa abogado o pwede kayong sumangguni sa EPO, sa ating kapulisan para sila ang magbigay ng eksakto kung kulang pa yung aking paliwanag o pwede ninyong i-correct dahil yung iba hindi naman pag ako'y nagsalita ng wala akong reference na binabasa, sabihin na sinasabi na gumagawa ko ng sarili kong batas. Pag ako na may bumasa sa Google ay hindi naman daw sila naniniwala dito sa ating binabasa. Ang Google ay ipinablish yan para yan sa mga sa mga mamamayan para magkameron tayo ng reference at ang katungkulan ko ay basahin ito sa inyo. Okay, so babasahin natin kung ano yung nasa batas natin. Ang sabi dito, in the Philippines, buying firearms parts sa ating bansa, ang pagbili ng mga piyesa ng mga baril, whether major or minor for licensed firearms. Pwedeng minor o minor parts yan sa mga lisensyadong baril generally requires kinakailangan ng permit, especially a permit to purchase. Dapat may permit tayo to purchase, may permit tayo. Pupunta muna tayo sa EO para tayo ay makahingi ng permit to purchase is required po yan for ito required yan sa mga pyesa na ito. Hindi naman lahat ng pyesa. Nakalagay lang dito ay for slide and or barrels. Slide or barrels. And a new temporary license may be needed depending on the caliber. Maybe, baka kailanganin ninyo ang temporary license. Bibigyan kayo ng temporary license para kayo makabili niyan. May be needed. May be needed. Hindi pa sure. Sila ang makakapagsabi niyan, hindi ako May be needed. Depende sa caliber at sa compatibility ng existing firearms ninyo. Kung yung ilalagay doon, kung yung baril yung bibilhin ninyo ay compatible doon sa inyong baril. Kasi baka bumibili naman kayo ng pyesa, hindi naman doon sa baril na nakalisensya sa inyo. May mga ganon. Depende yan. Kaya sila ang makakapagsabi niyan. Kung compatible ba yung bibilhin mong pyesa doon sa iyong existing na firearms. Furthermore, firearms frame. At sa kabila pa niyan, yung mga frame ng firearms, kamukha nito, mga frame, mga receiver. Firearm frame are treated as firearm themselves. Ito ay treated na ito ay firearms na. Kumbaga kinikilala na ito ay firearms na kung bibili kayo nito. Requirement. May mga requirement requiring compliance with firearms purchase procedure. Kinakailangan ay meron kayong compliance firearms purchase procedure. May mga procedure kung bibili kayo nito. Ano yung mga procedure na yon? Halimbawa, firearms frame. A firearms frame even for a licensed owner is considered a firearms in itself. Therefore, kaya kinakailangan purchasing a new frame requires the individual to either dispose. Kinakailangan ko ito ay i-dispose dahil papalitan na the existing frame or transfer ownership. Kinakailangan ay ito ay ma-transfer ownership of it qualified person or surrender it to the police. Okay? Kung ito ay papalitan ninyo o ibibigay o itatransfer ninyo, pwede ninyo itong i-transfer sa iba na qualified. Pwede ninyo i-transfer tapos bibili kayo ng halimbawa ay modified. Okay, modified na frame. Pwede ninyo itong i-transfer
sa bagong ownership na qualified. Hindi man kung kani-kanino lang, qualified ha, or surrender it to the police. Or kung ito talaga hindi na mag-ari, surrender nyo sa police. Kaya yung mga nasisira namin dito, sinusurrender namin doon sa ministry. Oh, kinukunan lamang namin ng mga importanteng pyesa, surrender na yan, yung mga talaga hindi na magagamit. So, yun ang nakalagay sa batas. Pwede ninyong isurrender, pabibili kayo ng bago, kukuha kayo ng requirements, saan kayo kukuha? Siyempre sa FEO, sa Firearm and Explosive Office, sa Krami. O matrabaho din ano. So yun, kukuha kayo. Kung ito naman ay ibibinta ninyo, ay doon sa qualified owner. At may proseso din yan. Sino magbibigay ng proseso? Hindi po ako. Doon. Lagi kayong pupunta doon. Sa FEO, Firearms and Explosive Office. Slide and barrels. Ito naman sa slide and barrels. When purchasing a slide and or barrel, a permit to purchase is required. Ganon din. Permit to purchase is required if it is compatible with the caliber and make of the existing firearms. Kukuha kayo ng permit to purchase para ma-require, ilalagay doon kung yung bambibili ninyo ay compatible doon sa slide na paglalagyan ninyo. Baka yan ay nagko-convert kayo ng kasi meron kamukha nito, pwede mo itong lagyan ng 9mm, gawin mo 40 caliber o papalitan mo ng slide at saka isa yung receiver, slide at saka barrel, papalitan mo at saka ng spring, magiging 40 caliber na yan, di dalawa na ang barrel mo. Baka gano'n na mga yun, hindi pa pwede yun. Kukuha kayo dyan ng panibagong permit. Merong gano'n, merong mga mabibili ka ng mga conversion kit. Conversion kit sa 45 caliber, 1911, conversion kit sa 22 o conversion kit sa 9mm. May mga gano'n. So, kukuha kayo ng panibagong permit niyan. Maliwanag, huwag kayong tira ng tira, qualified. So, sabi dito ay existing firearms if the slide barrel is different caliber. Baka magkaibang caliber nga naman ng slide at at saka barrel. A new temporary license. Kung magkaiba yung kung hindi halimbawa may conversion kit nga yung tinatawag na i-convert niyo, a new temporary license, TL, ang tawag doon, is needed, indicating the new caliber and the serial number of the licensed firearms. Okay. May temporary license, indicated the new caliber, magiging new caliber na yung inyong barrel, and the serial number of the licensed firearms. Kasi, ang mga karamihan sa mga firearms may mga serial number. Ang barrel dapat yan sa serial number ng mga slide at tugma din dapat sa serial number ng frame. Okay, may mga ganyan. Kaya kung magpapalit kayo niyan, dapat yan ay i-indicate may temporary license na ibibigay dyan. So, yun ang nakalagay sa batas. Binabasa ko lamang yan para maging guide ninyo. Pero, pupunta kayo sa Firearms and Explosive Office at doon ninyo i-verify kung ano yung pwede at yung hindi. Hindi ako magsasabi na, pwede na yan. Gawin mong 45 yan o gawin mo yan 380 o gawin mo yung may mga kit na ganon. Hindi. Punta kayo doon. Hindi man ako nagsasabi nun. Kaya like ko sinasabi, tapusin ninyo yung video ko. Marami nagko-comment. Hindi naman tinatapos yung video. Tira na agad ng comment. Alam na alam ko naman. Hindi man pinanood yung video. Ito naman yung other parts. Yung mga minor parts. Para alam natin. While the law doesn't explicitly state the permit is needed for a minor parts, it is generally understood that obtaining parts from a licensed firearm should be done responsibly. Okay, yung mga minor parts ay hindi gaanong ipinaliwanag. Kumbaga walang kapaliwanagan.
Dun sa mga yan. Ang nasabi lamang ay frame, slide, at saka barrel. Yun ang masyadong mahigpit. Pero sa mga minor parts ay hindi gaanong ipanaliwanag. While the law doesn't explicitly, hindi inelaborate, kumbaga, state a permit is needed, hindi inelaborate na kinakailangan ng permit. So wala. Pero ang sabi nga ay, it's generally understood, dapat nating malaman that obtaining parts for a licensed firearm should be done responsibly. Dapat responsible tayo. Okay, ano pagiging responsible natin? Eh di magtanong din tayo. Pumunta pa rin tayo doon sa doon sa firearms and explosive. Tanungin pa rin natin. Mas mabuti na yung nagtatanong siya, hindi. Okay. Okay, doon sa mas nakakaalam, alam din naman ng mga gun store yan. I'm sure, alam ng mga gun store yan. At hindi naman kayo pagbibilan ng gun store kung hindi man yan legal sa kanila. So, mas nakakaalam sila kaysa sa akin. Binabasa ko lamang ito. So, ayun lamang ang nakasa dito. Responsibly, the Firearms and Explosive Office should be consulted for specific details. Yan. Kinakailangan ikonsulta muna ninyo. Baka kayo ay may dala-dala niyan, nahuli sa inyo yan, ay nahanapan kayo ng kumonsulta ba kayo? Okay ha? Kumbaga, doon sa doktor kayo kukonsulta. Okay? So, yan ang ang sabi dito, kumonsulta kayo, should be consulted specific details. Saan? Sa Firearms and Explosive Office, FPO, PNP. May nagsasabi, ay nagawa daw naman yan, hindi daw naman siya nahuli, ay baka nakalusot ka, ay baka sa sunod ay hindi ka na makalusot. Okay? May nagsasabi, nagtransport daw siya ng ganon, ay hindi daw siya nahuli, ay swerte mo, pero nasa batas naman yun. Okay ha? Huwag tayong makikipagsapalaran. Mas maganda na talagang kumukonsulta tayo. Nagbibigay ako ng guidelines na para tayo ay maging safe. Pero ituturo ko sa inyo kung saan talaga kayo dapat pumunta. Dahil ang nakasulat dito, done it responsibly. Okay? Done it responsibly. Kumonsulta kayo sa Explosive Office, EPO. Should be consulted for specific details. Doon. Kaya yung nagsasabi sa akin na ikaw ba'y taga-EPO? Hindi. Tinuturo ko sila doon sa EPO. Doon sila magano. Okay ha? Maliwanag. Para may nagsasabi, baka kung balikan ka ng mga yan. Nung mga babalikan niya. Sinabi ko naman sa inyo na kumonsulta kayo, bakit niyo ako babalikan? Kung babalikan ka ba, sisisihin mo ba ang ay itong ang Google safe din Safe din sila kasi sinasabi din rin nila na kumonsulta rin kayo doon. Yan nakalagay dyan. Safe. Kaya paano mo babalikan ko kung ba daw na palaban ng legal battle ang aking mga subscriber dahil sa pakikinig sa aking video. Kung sisihin ako, babalikan ko ba daw ang sinabi nga dyan ng sinabi na nga, kalinaw-linaw dyan na sinabi ng Google Done it responsibly. Should be consulted for specific details. Saan ka pupunta? Explosive Office. Paano mo silang babalikan? Sige nga. Hindi nagmukhang tanga tayo. Okay, mas mabuti na yung may alam. At sinasabi sa batas, ignorance of the law excuses no one. Yan ang maliwanag. Okay, bago tayo magtapos. Natutuwa ko sa mga comment ninyo Meron talagang gusto tayong ibagsak. Pero hayaan natin sila. Ito, ang ating mga basahin ko lang yung ating mga nakalagay sa community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Matatag itong mga ito hindi napapalitan Shout out kay Gimboy, meron kang 63 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butchikito, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, nag-increase ka na, naging 4 na. Shout out kay Tommy Aparachi, ang perfect attendance.
100+%. Okay, maraming salamat sa inyo lahat at shout out sa taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo dyan yung aming bagong negosyo, Papa Burgers, sa dati kong machine shop dyan sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap dahil yan ay buy one take one. Maraming pong salamat. God bless.